Showbiz fanatics, MTRCB Chair Lala Soto pinupuntirya ng netizen dahil sa suspension ng It's Showtime. Ano nga ba ang reaksyon ni Tito Sen patungkol sa bagay na ito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon or morning, kung ano man pong weather or time po ninyo habang pinanonood ito, ay nais ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, legit dabbercats po natin na laging nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. So, ngayon dumating na nga po yung suspension o yung desisyon ng MTRCB patungkol po sa issue ni Vice Ganda and Ayon Perez. Ay marami po ang nagsasabi at sumisigaw ng hustisya para po sa It's Showtime. Dahil dito ay pinupuntirya ngayon ng mga netizen ang suspension na nangyari sa It's Showtime. Sinasabi nila na meron daw di umanong hindi maganda or parang sinasabi nila na unfair daw yung naging desisyon ng MTRCB. Nag-post ang veterans journalist na si Tita Crispina Belen nitong September 4, 2023, Lunes ng 12:34 PM sa Facebook. I'm saddened that It's Showtime, the ABS-CBN produced variety show airing on GTV, received a 12-day suspension without allegedly due process. Vice Ganda cake Tingi Antic in one of its past episode was said to be the cause. I personally deem it harmless, so I did most netizen. From my recollection, this was the worst suspension a TV show ever received, 12 days. The suspension would likely be appealed. So what do you think? What was the suspension justified? Ito naman ang ilan sa mga komento ng netizen. Sabi nila, komento ng ilang netizen, kapal si Lala. Ang tinutukoy na Lala ay si Diorala Maria Lala Soto Antonio, ang kasalukuyang chairperson ng MTRCB. Si Chair Lala ang daughter ni Senator Tito Soto, isa sa mga host ng noontime show ng TV5 na EAT at karibal ng It's Showtime sa GTV at Eat Bulaga sa GMA7. So dahil syempre, yun nga, dahil anak nga siya ni Tito Sen, so sinasabi ng ilan na talagang meron daw di umanong na parang unfair justice na naranasan ang It's Showtime. Post ng kapamilya writer na si Jerry B. Gracio sa kanyang dating Twitter nitong Lunes ng 5:04 PM kung totoo ang info ng entertainment journalist na si Crispina Belen na pinatawan ng MTRCB ang 12-day suspension ang It's Showtime, hindi lang dapat i-appeal ang suspension. The industry should unite and call for the abolition of the MTRCB. 5:10 PM ng Lunes, ngayong Lunes, nang i-forward sa amin via messenger ng ilan sa mga ito pong official statement ng MTRCB kaugnay sa 12-day suspension ng It's Showtime kaugnay sa icing cake harutang mag-asawang Ayon Perez at Vice Ganda noong July 25 sa Isip Bata segment sa naturang programa. Matapos kumalat sa social media platform ang official statement ng MTRCB, marami ang nagkomentong kesyo boba daw si Lala, malala si Lala at kung ano-ano pa. Nakachat natin ng ilan sa mga taga-MTRCB ngayong alas 6 ng hapon. Sabi nila, pwede naman daw i-apila ng It's Showtime ang ipinataw na suspension ng MTRCB. Nakialam ba si Chair Lala sa talakayan o balitaktakan kaugnay sa pagsuspending ito sa It's Showtime? Ang sagot po ng MTRCB board member, there is a committee adjudication which take care of complaints and issue. Judicial and MTRCB, it recommends penalties, suspension, etc. to the board led by chair. The board votes on the approval. 3 po ang board members ng MTRCB. Yung adjudication committee ay may 10 member at ang chairperson na yun ay si Attorney Paulina E. Casis Jr.
Well, expected na kay MTRCB Chair Lala Soto na nakapokus ang init ng ulo ng mga tao, pero may adjudication body na gumawa ng hearing at rekomendasyon para sa napagkasunduan at ipapataw na sanksyon. Kaya hindi totoo na walang due process na naganap. Meron at tumagal na nga dahil sa back and forth ng mga parties involved. Nabalitaan din ng maraming pinapalampas na mga issue ukol sa It's Showtime ang MTRCB tulad ng pagsambit ni Kim Chiu ng pek-pek short at kahit yung wardrobe malfunction ni Regine Tolentino. Yes, alam natin na live show ito at anything can happen, but next time, kailangan siguro ang higit na pag-iingat para hindi makross ang line. Kasama na ang pagre-rehearse with the costume para maiwasan na ang kung anong papalpak. Yes, pwede namang umapil ang ABS-CBN at pamunuan ng It's Showtime for the reconsideration. Pero sana may matutunan tayong lahat sa prosesong ito. Balita ko kasi ang production mismo ay may pagtatangkang mag-sorry na sa lapses at maling magawa. Pero minsan dahil sa usaping legal, nag-hardline din nagtatanggol kahit alam na may kamalian talagang nagawa. Sana we deal this issue more with understanding and goodwill instead of arrogance dahil may matututunan tayong lahat dito. Totoo naman ngayong September ay pinagdiriwang ang Film Development Council of the Philippines or 3rd Philippine Film Industry Month. Tuloy pa rin ang tawanan sa closing ceremony nito sa September 25 sa Acacia Hotel Manila, Alabang. Ang iba pang iconic comedian sa pararangalan sa gabing yon ay kasama si Miss Vice Ganda. So dahil po sa usaping yan, katulad nga na sinabi ng MTRCB na bukod po doon po sa cake or sa icing cake po na issue ni Vice Ganda, marami na rin pala talagang mga violation na pinalagpas ng MTRCB. Tama naman po sinasabi ng MTRCB na live po ang inyo pong show. So you need to make sure na lahat po planchado bago po kayo humarap sa sambayan ng Pilipino. Hindi po porkit sikat at talagang inaabangan ng programang ito, wala na po kayong pag-iingat na gagawin. Kaya naman, pinagtanggol po syempre ng kampo ni at syempre anak yan ni Tito Sen kaya po ang napuputukan ngayon at talagang napagbubuhusan ng galit ng mga netizen lalo na mga It's Showtime ang anak po ni Tito Sen na si Chairman Lala Soto na ang kala nila dahil po ito po yung desisyon ni Chairman Lala, pero hindi nila alam. Hindi lang po si Chairman Lala Soto ang nagde-decide para dyan. Meron po silang group of people na bumoboto kung tama ba yung kanilang magiging desisyon. So, masakit lang sa part po ni Miss Lala kasi sabi niya nga kung hindi niya ba tatay si Senator Tito Sen, aabutin niya kaya yung mga ganyang pambabash at mga masasakit na salita. Yun po ang tanong. Kaya po, ganun na lang ang galit sa kanya ng tao dahil feeling nila, parang unfair nga yung naging desisyon. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below.